Sa lahat, ako nga pala si Crystal Pearl D. Rosalios, ang tagapag-ulat ngayon. Ngayon ay tatalakayin natin ang panghalip. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay isang uri ng pananalita kung saan ito ay ginagamit na pamalit sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pook. Pook o pangyayari. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit na sa isang pangalan sa isang pangungusap. May mga uri ang panghalip. Ang mga uri ng panghalip ay ito ang panghalip na panao, panghalip na pamatlig, panghalip na pananong, at panghalip na panaklaw. Ngayon, uumpisahan natin sa panghalip na panao. Ang panghalip na panao, ito ay ginagamit na panghalili sa ngalan ng tao. Ito ay ang panauhan at kailan. Ito ay may panauhan at kailanan. Sa panauhan at kailanan, ito ay may isahan at maramihan. Halimbawa sa isahan, ako ay mag-aaral ng mabuti. Ito ang libro ko. Akin ang bag na ito. So, ang salitang ako, ko, at akin ay tumutukoy sa nagsasalita. At sa maramihan naman, ang halimbawa dito ay tayo. Tayo ay magkaisa. Ito ang proyekto natin. Kami ay pupunta sa parke. Ito ang regalo namin para sa iyo. Ang salitang tayo, natin, kami, at namin ay tumutukoy sa isa o higit pang tao. Sa ikalawang panauhan naman, ito ay tumutukoy sa kinakausap. So, sa unang panauhan, ito ay tumutukoy sa nagsasalita. Ngayon, tutungo naman tayo sa ikalawang panauhan. Ang ikalawang panauhan ay tumutukoy sa kinakausap. Mayroon din itong isahan at maramihan. Halimbawa sa isahan, ikaw ang pinakamagaling. Mahal ka namin. Ito ang pera mo. Ang kotse na ito ay iyo. Ang salitang ikaw, ka, mo, at iyo ay tumutukoy sa kinakausap. O ito ay tumutukoy sa iyong kinakausap. At sa maramihan naman, ang kayo, halimbawa, kayo ang aming pag-asa. Ito ang proyekto ninyo. Ang responsibilidad na ito ay inyo. So, dito sa maramihan, ito ay tumutukoy sa dami ng kinakausap. Ang salitang kayo, ninyo, at inyo, ito ay isang halimbawa. Ito ay isang halimbawa sa iyong mga kinakausap. At sa ikatlong panauhan naman, ito ay tumutukoy sa pinag-uusapan. Kapag sinabi mong pinag-uusapan, halimbawa sa isahan, siya ay isang guro. Ito ang bahay niya. Ang papel na ito ay kanya. So, ibig sabihin, ito ay papalitan mo ang pangalan ng isang tao ng siya sa iyong tinuturo. At ang halimbawa naman ay ito ang bahay niya. Ang niya ay tumutukoy sa isang tao. Pinalitan mo ang kanyang pangalan ng niya para ito ay mapaikli at mapadali. Ang papel na ito ay sa kanya. So ang kanya ay tumutukoy sa isang tao. Halimbawa sa maramihan, sila ang naglalaro sa parke. Ito ang anak nila. Ang lupain na ito ay kanila. Ang salitang sila, nila, at kanila ay tumutukoy sa dami ng tao na pinag-usapan. Ngayon, tatalakayin naman natin ang panghalip na pamatlig. Ang panghalip na pamatlig, ito ay ginagamit na panturo sa mga bagay, tao o pook na itinuturo.
Mga halimbawa ng panghalip na pamatlig. Halimbawa, kapag ikaw ay malapit sa nagsasalita o bagay na iyong tinuturo, sasabihin mong, ito ang aking bagong cellphone. Ere ang dahilan kung bakit ako masaya. Ang salitang ito, ere, ay tumutukoy na ikaw ay malapit sa isang bagay na iyong tinuturo. At halimbawa naman kapag malapit ka sa iyong kinakausap. Ang salitang iyan at hayan, ito ay gagamitin mo kapag ikaw ay malapit sa iyong kinakausap o sa isang bagay na iyong tinuturo. Halimbawa, iyan ang gusto kong sabihin sa iyo. Hayan ang susi ng iyong kotse. Ang salitang iyan at hayan, ito ay tumutukoy kapag ikaw ay malapit sa iyong kinakausap. At halimbawa naman kapag ikaw ay malayo sa nag-uusap, gagamitin mo ang salitang hiyon at hayon. Halimbawa, sasabihin mong iyon ang bahay nila Carmen. Hayon ang mga bituin sa langit. Ang iyon at hayon, ito ay halimbawa na ikaw ay malayo sa inyong Ito ay halimbawa sa layo. Ito ay halimbawa na ikaw ay malayo sa inyong pinag-uusapan. At ngayon, tayo ay tutungo sa panghalip na pananong. Ang panghalip na pananong, ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, bagay, lugar o pangyayari. Halimbawa, gagamitin mo ang sino, kanino at ano kapag ikaw ay nagtatanong. Halimbawa, sasabihin mong, sino ang nanalo sa patimpalak? Kanino mo ibibigay ang liham? Ano ang iyong pangalan? Magkano ang presyo ng aklat na ito? Ang salitang sino, kanino, ano at magkano, ito ay tumutukoy na ikaw ay nagtatanong sa iyong kinakausap. At ngayon, tatalakayin naman natin ang ikahuling uri ng panghalip. Ang panghalip na panaklaw. Ang panghalip na panaklaw, ito ay tawag sa mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan, dami o kalahatan ng pangalang tinutukoy. Ang halimbawa ng panghalip na panaklaw, lahat ay inaanyayahan sa pagdiriwang. Sino man ay maaaring sumali sa paligsahan. Alinman sa dalawa ay pwede mong piliin. So, ang salitang lahat at sino man, alinman, ito ay halimbawa ng panghalip na panaklaw. Dahil ang panghalip na panaklaw, ito ay walang kasiguraduhan o hindi tiyak na pangalan sa inyong pinag-uusapan. At yon lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.